Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Huwebes. 3 patay, 3 sugatan matapos masalpok ng papasaherong bus ang isang tricycle sa Isabela. Ilegal na pagtatapon ng basura sa gilid ng Sabo Dam sa Ilocos Norte, inirereklamo. Mga deboto sa Hilaga at Gitnang Luzon nakiisa rin sa pambansang kapistahan ng Jesus Nazareno. At kontribusyon at kabayanihan ng mga World War II veterans kinilala sa ika-80 taong anibersaryo ng Lingen Gulf Landing. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, umpisa natin ang balitaan hinggil sa pagtaas ng presyo ng bigas. Presyo ng commercial rice sa mga dan public market nagsimula ng tumaas. Tutukan sa report. Mula sa dating 1,100 pesos na presyo ng 25 kilos na bigas na dinideliver sa mga rice retailers sa mga dan public market, umakyat na ito ngayon sa 1,200 pesos. Kasunod nito, nagtaas ng piso hanggang 2 piso sa kada kilo ng commercial rice ang mga nagtitinda ng bigas. Sa pagpasok ng taong 2025, unti-unti na raw na tumataas ang presyo ng commercial rice. Marami pong bigas kaya lang nasinop ng palay. Ang kuwan ngayon, anyway ngayon parang umuumpisa na ng second crop. Kaya lang mas mahal yung second crop kaysa yung laon. Mataas din ngayon ang presyo ng imported rice. Sa katunayan, mas mataas na ang presyo ng imported rice kaysa sa local rice. Nasa 40 pesos hanggang 60 pesos kada kilo ang local rice, habang nasa 55 pesos hanggang 65 pesos per kilo ang imported rice. Siyempre, yung mga imported, siyempre, depende sa kanila kung anong presyong gusto nila kasi sila namang may nagpupuhunan eh. Ito rin daw ang napansin ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG. Hindi raw maipaliwanag sa ngayon ng dahilan kung bakit mas mataas ang presyo ng imported rice kumpara sa local rice. Yun ang tinataka natin bakit mataas pa rin. Dapat mas mababa yung presyo dahil mababa na yung import price binawasan pa ng 20% tariff, diba? From 35 to 15%. Pinakaapektado ngayon sa pagtaas ng presyo ng commercial rice ang mga consumer, gaya ni Aling Lolita. Sana nga sana bumaba para kung naman medyo ko ng budget. Sa buwan ng Pebrero hanggang Marso, nakatakdang mag-ani ng palay. Kasunod nito, inaasahang bababa na ang presyo ng bigas. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Mga deboto sa barangay Doyong, Calasiao, Pangasinan nagsasagawa ng prosesyon at misa kasabay ng kapistahan ng Poong Jesus Nazareno. May live report si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, sa mga oras nga na ito ay tuloy-tuloy ang pagdating ng mga deboto dito sa Señor Divino Tesoro Shrine sa Calasiao, Pangasinan para mag-alay ng panalangin. Nakiisa rin ang ilang debotong Pangasinense sa pambansang kapistahan ng Jesus Nazareno sa barangay Doyong, Calasiao, Pangasinan. Nagsagawa ng prosesyon kaninang madaling araw at misa sa Jesus of Nazareth Chapel. Nagkaroon din ng salo-salo pagkatapos ng misa. Ayon kay Elaine Maynigo, may-ari ng pribadong chapel at imahen ng Jesus Nazareno, ipinatayo ito ng kanyang asawa na may karamdaman at nang maipatayo ang chapel ay himala umunong gumaling ang kanyang asawa. Parang sinabi sa kanya na magpatayo siya ng chapel, ganun. Nagpatayo siya pero hindi pa ganito. Ito mas maliit dito. Opo, sawali lahat. Pinalaki na ito ngayon. May isa dito na taga rito. Hindi naman namin pinipiestahan si Jesus kasi bali ang isang anuhan lang piyesta buong Doyong. Kaso may isang pamilya gusto nila yung patron namin dito sa sityo na to piyestahan. Si Beatriz Nacar, bata pa lang daw, deboto na siya ng Nazareno. Lalo't tinutugon umano ng Poong Jesus Nazareno ang hiling niya na maging masigla ang kanyang apong may kapansanan. Kasi po wala nang hinihiling ko na ako sa kanya. Lalo na yung apo ko, lumalakas din, walang nararamdaman. At saka yung asawa ko na may sakit,
unti-unti siyang gumagaling. Si Aling Lerma na isang deboto na ibigay na raw sa kanya ang mga hiling niya sa Poong Nazareno, kaya't puro pasasalamat na lang daw ang laman ng kanyang dasal. Talagang ngayon po, puro pasalamat na lang. Yung thank you na lang. Pag magdasal ka, maraming salamat po, Ama. Parang hindi ka nahihingi kasi iniisip mo pa lang na andyan na. Chris, karaniwan na yung mga debotong Pangasinense na walang pagkakataon o walang oras na makapunta sa Maynila para sa traslasyon ay dito na lamang sa Señor Divino Tesoro Shrine sa Calasiao, Pangasinan nagpupunta para mag-alay ng panalangin ng kanilang pasasalamat o di kaya ipanalangin ng kanilang mga petitions sa buhay. Samantala, kaninang alas 4 ng madaling araw nang mag-open itong shrine at mananatiling bukas hanggang mamayang alas 9 ng gabi. Meron ding mga nakabantay na mga pulis at mga post enforcers sa harapan ng shrine para matiyak yung maayos na sitwasyon ng mga debotong magtutungo dito hanggang mamayang gabi sa shrine. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galvan. Mas malamig na panahon, asahan ngayong Enero hanggang Pebrero ayon sa Pag-asa. Narito ang report. Patuloy na umiiral ang northeast monsoon o hanging amihan na nagdadala ng malamig na panahon sa malaking bahagi ng Hilaga at Gitnang Luzon. Ayon sa Pag-asa, mararanasan ang malamig na panahon sa Pangasinan hanggang sa susunod na buwan. Atin itong northeast monsoon ay nandyan po itong maramdaman natin hanggang February, the second week of February. Yan po yung kasi yung pinaka-peak. This January, itong 1 on January at hanggang February, yan po yung Naitala naman ang pinakamababang temperatura ngayong Enero sa Pangasinan kahapon, January 8 na umabot sa 22 degrees Celsius. January 8 din naitala ang pinakamababang temperatura ngayong Enero sa Baguio City na nasa 14.4 degrees Celsius. Yung mga highest elevation, of course we are experiencing mas lowest temperature sila because we don't have wala tayong monitoring doon. But in reality, mas mababa talaga sila doon. Ngayong Huwebes, naitala ang 15.1 degrees Celsius na minimum temperature sa La Trinidad, Benguet. Ngayong amihan season, 13 degrees Celsius ang naitalang pinakamababang temperatura sa bansa. Sa La Trinidad, Benguet iyan naranasan nitong Lunes, January 6 ayon sa Pag-asa. Samantala, nagbabala ang health authorities sa publiko ukol sa mga sakit na maaaring makuha dulot ng malamig na panahon. Medyo ibang ngayon yung influence like na sinasabi. Ubosipon, lagnat, tapos may kasamang sakit ng mga buto-buto. Make sure that you are healthy. Ibig sabihin, enough sleep, you drink plenty of water, at least then kailangan mong kumain ng masustansyang pagkain, nutritious food. Jarek Pasiliao, 1 North Central, Luzon. Iligal na pagtatapon ng basura sa gilid ng Sabo Dam sa Ilocos Norte inirereklamo. Sundan sa ulat ni Glam Calicdan Dizon. Sandamakmak na mga basura ang bumulaga sa mga otoridad sa bahaging ito ng Sabo Dam na nasa boundary ng Lawag City at San Nicolas, Ilocos Norte. Tila ginawa ng tambakan ng basura ang lugar base sa reklamong natanggap ng San Nicolas Menro. Inaksyonan nila ito at agad nagsagawa ng Operation Cleanup kasama ang barangay officials. Tulong-tulong para malinis at mahakot ang mga basura. Patuloy ang pagtukoy ng mga otoridad kung sino ang nasa likod ng iligal na pagtatapon ng mga basura sa lugar. Ang isa pa pong gusto nating malaman kung kanino po pa talagang jurisdiction itong nagdadampan nila para po bantayan ng maayos kasi ang problema mo naman po hindi naman po pwede na 24 hours na binabantayan natin itong Sabo Dam. Lalo ang barangay po is very little resources and little manpower po yan. Panawagan ng barangay officials na maging responsable sa pagtatapon ng basura. Kadla may bagami kada kayo nang nangruna kadiapo dito cellophane iso kadla iti kitaan tayo tadlamot dito compactor nga o may agala. Nangako naman ang San Nicolas LGU na bibigyan nila ng atensyon ang problemang ipinarating sa kanila para mapanatili ang kalinisan at kaayusan ng paligid sa Sabo Dam. Glam Calicdan Dizon,
1 North Central Luzon. Ika-80 taong anibersaryo ng Lingayen Gulf Landing, ginunita sa Pangasinan ngayong araw, January 9. Tunghayan sa ulat ni Jeric Pasilyao. Sa taimtim na wreath laying at hudyat ng 21 gun salute, formal na binigyang pugay ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan ang mga Pangasinense World War II veterans kasabay ng ika-80 anibersaryo ng Lingayen Gulf Landing at 18th Pangasinan Veterans Day ngayong araw sa Capitol Beachfront, Lingayen, Pangasinan. Ito ay pag-alala sa makasaysayang pagdaong ng Allied Forces sa Lingayen Gulf na pinamunuan ni General Douglas MacArthur noong January 9, 1945. Ito ang simula ng pagmarka ng paglaya ng isla ng Luzon mula sa pananakop ng mga Hapon. I once again urge everyone to continue encouraging others to treasure this commemoration as an important part of Pangasinan's and the Philippines' history. This call has been made before, and I reiterate today, let us continue to preserve the celebration as a vital part of our cultural tradition. Kasabay ng programa, nagkaroon din ng makulay na cultural performances. At panalangin para sa bayan. Sa kasalukuyan batay sa tala ng Civil Veterans and Reserve Affairs Office ng Department of National Defense, nasa mahigit 700 veterano ng digmaan ang buhay pa sa buong bansa, kung saan 25 sa mga ito ay nasa Pangasinan. Let their example serve as an inspiration to confront the challenges of our own time. Challenges that demand the same unwavering determination, discipline, love for country, and unity. Kasama si Henry Duminsil, Jeric Pasilyao, 1 North Central Luzon. Sa kabila naman ng biglaang buhos ng ulan, ginunita pa rin sa Dagupan City ang 80th landing anniversary ni General Douglas MacArthur sa Bunuan Tondaligan Beach noong January 9, 1945. Sinariwa ng mga Dagupenyo ang makasaysayang pangyayari na siyang isa sa mga naging daan para makamit ang kalayaan ng mga Pilipino. Isang programang isinagawa bilang pagkilala sa mga nagawa ni General Douglas MacArthur. Dinaluhan ito ng mga opisyal ng Dagupan City LGU, iba't ibang grupo at mga residente. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Mga kapuso, maging handa pa rin dahil may tsansa pa rin ng ulan sa ilang bahagi ng bansa. Sa ngayon ay wala pang namamataang sama ng panahon o bagyo, pero patuloy ang pag-iral ng shear line, amihan at localized thunderstorms. Base sa datos sa Metro Weather, may mga kalat-kalat na ulan pa rin sa Batanes at Babuyan Islands, Cordillera, Cagayan, Ilocos Region at Aurora. Posible rin ang ulan sa ilang pang bahagi ng bansa. 3 ang patay, 3 ang sugatan matapos masalpok ng pampasaherong bus ang isang tricycle sa Isabela. Tutukan sa report. Nabangga ng pampasaherong bus ang isang tricycle sa Reyna Mercedes Isabela gabi noong Martes. Nasawi ang 3 sakay ng tricycle habang 3 iba pa ang nasugatan sa aksidente. Sumuko naman sa pulisya ang driver ng bus. Parehong patungo sa timog ang 2 sasakyan. Sinubukang mag-U-turn ng tricycle na nasa gilid ng daan. Ayon sa pahayag ng bus driver sa pulisya, madilim ang paligid at hindi niya napansin ang tricycle. Inihahanda na ng pulisya ang kasong isasampa laban sa driver ng bus. Tumanggi ng magpaunlak ng panayam ang pamunuan ng bus company pero nangako silang aakuin ang mga gastusin sa mga biktima. Sa Tuguegarao City, sumalpok sa pose ng kuryente ang SUV na ito na nagdulot ng malawakang brownout sa lugar. Agad namang kinumpuni ng Cagayan Electric Cooperative 1 ang nasirang poste at naibalik din ang supply ng kuryente kinagabihan sa mga lugar na naapektuhan ng brownout. Nagsalpukan naman ang oil tanker at truck na naglalaman ng soft drink sa San Pablo, Isabela. Parehong nagtamo ng matinding pinsala ang 2 sasakyan habang nagkaayos naman ang 2 may-ari at mga driver nito. Wala namang lubhang nasaktan o nasugatan sa banggaan. Glam Kalikdam, Dizon.
1 North Central Luzon. Malawakang paninita sa mga kolorum na namamasada sa Bangaldan, Pangasinan, pinaigting ng otoridad. Sundan sa report. Maagang pumwesto sa Rizal Avenue ang binuong Special Task Force na tututok sa mga kolorum na tricycle sa Bangaldan, Pangasinan. Pinara ang mga tricycle driver na walang permit ang kanilang mga sasakyan. Inisyuhan sila ng citation ticket. Ayon sa POSO, sa pagpasok ng 2025, malawakan ang gagawin nilang kampanya kontra kolorum na tricycle sa bayan. Malaking bagay pag nahuli po kasi lahat ng kolorum kasi maiiwasan lalong-lalo po pag may accident. Kasi ma-identify po kasi problema namin talaga yung mga kolorum niyan dahil una-una namamasada sila ng walang permit, unregistered at saka walang lisensya. Simula noong Lunes, January 6, nasa mahigit 50 nang naisyuhan ng tiket ng otoridad. Target ang mahigit sa 1,500 na kolorum na tricycle sa bayan. Kabilang sa mga nasita ngayong araw si Joel. Aminado siyang walang permit ang kanyang ipinapasadang tricycle. Pero mag-iipon daw siya para makakuha ng permit sa munisipyo. Kumukuha na rin ako, ma'am. Kumukuha na rin ako ng permit ko, madam. Panawagan ng POSO na kumuha ng permit sa munisipyo. Yung mga kolorum ay mag-comply at makimembro sa bawat toda ng kanilang barangay nang sa ganun sila rin ay maayos na makapasada rin sa atin. Magtutuloy-tuloy ang operasyon ng task force hanggang sa mga susunod na araw. 3 hanggang 4 na team ang nakadeploy sa iba't ibang bahagi ng bayan para manita ng mga driver na may kolorum na tricycle. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Umabot sa 330 ang kabuuan ng expired firearms, kabilang narito ang mga loose firearms na nakumpiska at isinuko ng mga gun owners sa iba't ibang bayan sa Ilocos Norte. Isinagawa ang turnover ceremony bilang paghahanda sa nalalapit na national midterm elections at pagpapaigting ng seguridad sa buong lalawigan ng Ilocos Norte. Dadaan sa forfeiture proceedings sa regional office ang mga nakumpiska at isinukong mga baril. Ngayong araw, nakatakdang dalhin sa regional office sa La Union ang mga naturang armas. Ilang bangkero sa Dagupan City apektado ang kabuhayan dahil sa pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Silipin sa report. Dati raw sapat na kay Fred ang 1,000 piso na kita sa isang araw sa pagbabangkero. Ngayon dahil sa pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo, kulang na raw ito para sa kanyang pamilya. Hiling niya na maitaas ang pasahe ng mga sumasakay sa bangka upang mabawi niya ang ginagastos sa gasolina. 1,000 isang araw, yung krudo namin 500 sa kamirinda, wala na, makakuha kami ng 300 lang. Wala naman daw magagawang ibang pasahero kung sakaling magtaas rin ng kanilang pasahe. Pag hindi mo inaano yung pamasahe, hindi ka rin makakasakay. Ayon sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau, ang ilan sa mga dahilan sa nararanasang pagtaas ng oil products ay ang pagbaba ng commercial crude inventory ng Amerika. Tumataas ang demand nila sa nasabing produkto. Petroleum product din yun. So mga around 1.18 million barrels ang na bumaba ng kanilang inventaryo. Wala pang inaasahang pagbaba sa presyo ng mga produktong petrolyo sa mga susunod na araw. Kasama si Jing Dakanay, Jarek Pasilyao, 1 North Central Luzon. Kanselado ang klase sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan, gayon din ang mga pampublikong opisina sa Ilocos Sur sa January 13, araw ng Lunes. Ito'y upang bigyang daan ang isasagawang National Rally for Peace ng Iglesia ni Cristo. Bukod dito, layunin daw ng provincial government na bigyan ng pagkakataon ng mga kasapi ng INC na makibahagi sa naturang aktibidad para ipanawagan ng collective peace and unity sa bansa. Tiniyak naman ng World Health Organization na walang kakaibang outbreak pattern sa mga respiratory infection sa China. Ayon sa WHO, karaniwang tumataas ang kaso ng acute respiratory infections sa China tuwing winter season. Una na ring sinabi ng Department of Health na wala dapat ikabahala kaugnay sa umano'y international health concern na kumakalat sa social media. Sa datos naman ng DOH, mas mababa ang naitalang influenza-like illness sa bansa noong Disyembre kumpara sa naitala noong 2023. Patuloy ang paalala ng mga health expert na manatili lang sa bahay kung may sakit para maiwasan ang hawahan.
ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Nagsalpukan ang dalawang motorcycle riders sa National Highway na bahagi ng Barangay Bamban, Bangi, Ilocos Norte, dakong alas 10:30 ng gabi noong January 7, 2025. Sa lakas ng impact ng banggaan ay nalaglag sa motorsiklo ang dalawang rider at isang angkas. Parehong nagtamo ng bali sa binti ang dalawang riders at sugat naman sa buka at gasgas sa iba't ibang bahagi ng katawan ang kanilang mga angkas. Sa inisyal na investigasyon, napunta sa kabilang lane ang isang driver ng motorsiklo na siya namang sumalpok sa kasalubong na motorsiklo. Parehong walang maipakitang driver's license ang dalawang rider at hindi rin nakasuot ng reflectorized vest ang mga driver at kanilang angkas. Ayon sa pulisya, parehong lasing ang driver ng dalawang motorsiklo. Malawakang pagbabakuna ng flu vaccine isinagawa sa Mangaldan, Pangasinan. Mga senior citizen, prioridad na mabakunahan. Silipin sa report. Maaga nagtungo sa harap ng munisipyo ang 74 anyos na si Aling Emilita Bailon Mir mula sa Barangay Poblasyon, Mangaldan, Pangasinan. Magpapabakuna siya ng anti-flu vaccine. Libre ito sa Rural Health Unit, kaya't malaking tipid daw para sa katulad niyang walang pinagkakakitaan. For protection. Oo, para iwas sa sakit. Malawakan ng isinasagawang libreng pagbabakuna ng anti-flu vaccine sa Mangaldan, Pangasinan. Priority na mabakunahan ng mga senior citizen. Ito po yung pinakamabisang paraan para mabawasan po or malabanan yung mga pagkakasakit at pagkamatay na dulot po ng influenza sa ating komunidad. December noong nakaraang taon, tuloy-tuloy ang pamamahagi ng DOH sa mga anti-flu vaccine sa iba't ibang probinsya sa rehiyon. Napapanahon ng pagbabakuna ngayon, lalo pat na itatala ang mataas na respiratory diseases ngayong amihan season o malamig na panahon. Historically po, kapag medyo nagbabago po yung ating klima, medyo nasa mas malamig na climate, nagkakaroon po ng pagtaas ng mga influenza-like illnesses dahil na rin po sa pagbaba ng ating immune system kapag ganitong malalamig ang panahon. Panawagan ng Health Authority sa publiko na samantalahin ang libreng anti-flu vaccine. 1 taon ang bisa nito bilang dagdag proteksyon sa mga influenza-like diseases. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Gaya sa Maynila, ipinagdiriwang din sa iba't ibang sulok ng bansa ang kapistahan ng Nazareno. Gaya sa Bataan, sa isang simbahan sa Balanga, inilabas na rin kahapon ang replika nila ng Jesus Nazareno. Pila-pila naman ang mga deboto para sa bersyon nila ng tradisyong pahalik na tinatawag na pagpupugay. Ang ilan sa mga deboto nag-alay pa ng mga sampagita sa imahen ng poong Jesus Nazareno. Malalim na debosyon sa poong Jesus Nazareno, nagbibigay katuparan umano sa mga kahilingan ng ilang deboto sa Pangasinan. Narito ang report ni Jeric Pasiliao. Para sa mga debotong Katolikong Pilipino, isang mahalagang araw ang pagsapit ng January 9 taon-taon. Hindi ito isang ordinaryong araw para sa mga Katoliko, kundi paggunita sa isang malalim at makasaysayang pundasyon ng pananampalataya ng mga Pilipino. Sabi ng simbahan, malapit sa puso ng mga Pilipino ang poong Jesus Nazareno na sumasalamin sa buhay ng maraming Pilipino. Kahit tayo nakatapa sa buhay, may mga pagkakataon na may pasan-pasan tayo na bigatin at nahihirapan tayo. Tinuturuan sa atin ng Diyos na laging tumingala at di niya tayo papabayaan. Taong 1606 nang dumating ang imahe ng poong Jesus Nazareno sa Pilipinas at ang orihinal na imahe nito ay nakalagak sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazarene sa Quiapo, Manila. Taon-taon simula noong 2007, isinasagawa ang traslasyon o ang paglibot sa milagrosong imahen sa ilang pangunahing kalsada sa Maynila bilang pagpapakita ng matinding pananampalataya at sakripisyo ng mga deboto. Ang ilang hindi nakadadalo sa taon ng traslasyon, inilalaan ang kanilang oras sa simbahan para mag-alay ng panalangin. Tulad ng 52 anyos na si Mang Nestor Vinluan na sumadya sa Jesus the Nazarene Parish Church sa Barangay Dulag, Binmalay, Pangasinan. Bata pa lang daw ay masidhi na ang kanyang paniniwala sa poong Jesus Nazareno na tumutupad daw ng kanyang mga panalangin.
Ang kanya raw paggaling mula sa karamdaman ay isang patunay ng kapangyarihan ng pananampalataya at ang biyayang dulot ng Poong Jesus Nazareno. Unang-una po, napapasalamat ko sa kanila sa pong buong Nazareno kasi una yung nagpa-opera po ako ng kidney stone at gallstone. Sa awa ng Diyos, gumaling po naman ako. Isa lamang ang kwento ni Mang Nestor sa maraming salaysay at patunay ng kapangyarihan ng pananampalataya at debosyon. Sa kabila ng mga hamon at pagsubok, ang mga deboto ay patuloy na nananalig at umaasa sa biyaya at himala ng Poong Jesus Nazareno. Kasama si Henry Duminsil, Jarek Pasilyao, 1 North Central, Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV. www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.